Si Pablo ang nakapunta ng Roma, doon siya namatay, doon siya nabilanggo, doon niya sinulat yung mga epistle niya na ipinadala. Hindi niya po ito nabanggit, lalo na sa Romans chapter 16 na maraming binanggit na mga kasamahan niya at binati kung siya ang leader that time. Bakit kahit isang talata man lang, isang salita man lang, o Peter, binabati kita, bakit wala tayong mahagilap? So, sa biblical evidence, ito lang yung kinunan nyo ng basihan ang 1 Peter chapter 3, kahit alam naman natin na Babylonian yan. Wait lang muna. Bro. Kasi may tanong pa Darius sir kanina. Kasi dami niya binasa kanina, mga church fathers. Actually, meron pa yan dito sa mga Bible scholar ng mga protestante. Inaamin naman nila na ito ay Roma. Pero ginigit mo Mesopotamia. So, ang tanong ni Brother Darwin ay, Makapatunay na nakapunta si Pedro sa Mesopotamia, Babylonia? Yes or no? Yan yung nabanggit mo na 1 Peter. Actually, Bro, hindi bro, lang po yan historical book, kundi biblical evidence na yung tinutukoy niya talaga ay literal. Bro, wait lang bro. Bro, ang tanong ni Brother Darwin, bro, wait lang. Ang tanong ni Brother Darwin kasi, historical books. So, maliban sa 1 Peter 5:13, magbigay ka ng historical books to prove na tama yung interpretation mo na yan nga ay literal Babylonia. Sa reform kagaya ko ay sola scriptura, mas matimbang. Bro, wait lang bro. Wait lang bro. Referensya. Bro, hindi kasi tinatanong ni Brother Darwin, ano ang mababasa sa 1 Peter 5:13? Ang tanong ni Brother Darwin, meron ka bang historical books na mag-back up sa paliwanag mo na yan nga ay tumutukoy sa Mesopotamia, Babylonia? Marami lang kayo Mesopotamia dyan eh. Meron. Actually, meron. May hard copy ako. Pero Asan bro? Ilabas mo bro. aabangan natin yan sa sa February. Talakayin natin ito, mga kapatid, samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Itong yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan ding subscribe sa Factbusters PH. Nasa link natin sa descriptive title. At ang pangalawang channel, Pananampalataya at Katwiran, nasa link. At kung saan man kayo ngayon nakabase sa mga nanonood, paki-comment please kung saan kayo para alam natin kung saan kaabot ang bidyong ito, lalo na sa mga OFWs na nagsubaybay natin sa iba't ibang bansa sa ating mundo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome! Okay, Brother Darwin, good evening! Good evening mga kapatid na nandito. Maraming salamat sa inyo na nandito, Brother John Ray, Brother Angel, Brother Jando. Kayo ang nag-welcome sa mga kasama natin na nandito, Brother Angel, Brother Wendell Talibong, Brother Tata Rosal, Brother Vincent, Brother Romer, no? At Brother Aljan. So, ngayon, Brother Jando at Sister Edna. No? So, ngayon, ating bigyan ng pagkakataon na makapagtanong at yung mga mahal na kapatid na nandito ngayon. May papasok ngayon, Padre, na magtatanong na protestante. Sige, bro. Try ko lang kontakin, kasi nagdadalo ko ng Zoom eh. Try ko kontakin dito. Hello bro, good evening bro. Bro, good evening. Try ko na mag-download ng... naka-online ka na? Naka-online na ako actually. Nasa ka na ngayon? Nasa live ka na ngayon. Nakikita ka ni Brother Darwin.
So dahil para Okay, para okay. Ay, si baka Pastor ano pala to? Si Pastor pala to. Nag-ano kasi ako download ng, sabi mo, Zoom. mahabol ba bro? Mahabol pa? So, Mahabol ba? pero kung nakapasok naman ako, okay lang. Sige, tingnan lang tayo kasi nakapasok ka na sa ano nakapasok ka na Ano naman, sa clear. Clear naman yung ano, clear naman yung boses niyo po. Clear naman. Okay. So dito tayo, dito na tayo sa ano sa tanong. Ang ano dito bro, ang role dito ni Father Darwin ganito. Magtatanungin siya, sasagot siya. Kung tutol ka sa sagot niya, kinokontra mo yung sagot niya, siya naman ang magtatanong sa iyo kung bakit mo kinokontra. Yun. Okay. Okay. So, walang problema. So may tanong ka kay Father Darwin ngayon bro? Nandito si Father Darwin, nakikinig sa iyo ngayon. So, Ano pa actually, pala yung ni kapatid? yung tanong naman Pastor, napag-aralan ito. Actually, ito po yung debate nila ni R.A. So, para sa kalinawan lang din ng lahat, so pakilala ka muna, man, Pastor. man Catholic o Reform, Bro, importante Bro. sa atin ay Bro. katotohanan. bro, naririnig mo si So, Father dito Darwin? ako, Bro, naririnig mo si Father Darwin? okay, may tatlo akong itatanong patungkol sa biblical evidence, patungkol sa historical evidence. Pastor Lloyd. May tanong si Father Darwin sa iyo kung naririnig mo ba siya kasi gusto niya magpakilala ka muna. Sino po? Ikaw, magpakilala ka daw muna, sabi ni Father Darwin, kung ano yung saang simbahan ka at anong uri kang pagkapastor. Ito mo, yung pagsabi mo kanina, okay, so magpapakilala muna ako. Ako nga po pala si Pastor Lloyd Labrador Solatorio, isang pastor po dito sa Capiz. Yung denominasyon ko ay Reformed Calvinist. So, kami po ay naniniwala na kung saan ay ang kaligtasan ay sa biyaya at naniniwala din na ang sulat ng mga apostol at ng skriptura ang siyang batayan sa aral at asal. So from Capiz ako, Pastor or Father Darwin. Capiz po ako. Sige Ako bro. po ay may asawa at 3 anak. At ako po ay isinilang na Romano Katoliko for 26 years. Pero at the age of 27, may sa biyaya ng Panginoon, may nag-witness po sa atin hanggang sa lumago. Nagsuri mula sa Katoliko, napunta ako sa Pentecostal, actually Extreme Pentecost, hanggang sa unti-unting na reforma sa Baptist, hanggang sa doon na tuluyang nabuksan sa Reform na pananampalataya. At ngayon po, yung currently ay, or before that, 14 years po ako sa Iloilo as associate pastor. Tapos nung na-ordain ako, noong nakaraang taon, dito na ako nag-pioneering sa Capiz. So ngayon, may dalawa akong simbahan na sa biyaya ng Diyos na pinangangasiwaan as a steward dahil hiram naman yan lahat sa atin. Tapos, ano pa ba? Yun lang, Father Darwin. So isa po akong ganap at ordain na pastor po. Sige bro. Pastor Lloyd, no? Opo. Sige, Pastor Lloyd, ano yung mga katanungan? Galing Father Darwin, siya Oo. yung gusto makadebate mo sa February. So in God's Okay. time. In God's Oo. time. Sige, go ahead bro. Anong gusto mo tanong bro? Ako, kinagagala ko po talaga na makadebate kayo. So we have debate also na-debate ko na rin si Pastor R.A. 2 beses.
So, isang karangalan din na makipagdiskusyon patungkol po sa katotohanan. Lalo na po sa inyo, Father Darwin. Yung habol lang naman natin ay hindi naman panalo, kundi kahit matalo, basta malaman ang katotohanan, doon tayo. Sige, pwede ka na magtanong bro. At Father Darwin na bala sumagot. Okay, so dito po tayo muna sa biblical evidence. Patungkol sa inyong debate. Actually, kailangan talagang malaman, nabanggit niyo po doon na si Pedro po ang siyang apostolis or kauna-unahang papa ng Roma, at nabanggit niyo rin po na si Pedro ay namatay sa Roma at sa kasalukuyan nandun pa yung kanyang mga buto. So yung tanong ko ay, saan sa Biblia mababasa, biblical evidence, na malalatag nyo na si Pedro ay una nakapunta sa Roma? So, yun ang katanungan mo, kapatid. Opo, may mga follow-up lang din naman yan mamaya. Ano ang basihan nyo po? Okay. Maraming salamat, kapatid. No, anong basihan natin na si San Pedro ay nasa Roma, no? Basahin natin ang Living Bible, bro. 1 Peter chapter 5 verse 13. Ang sabi dito, the church here in Rome, she is your sister in the Lord, send you her greetings, so does my son Mark. So, ang So, basihan nyo ay... Bro, sasagot muna ako. No? Sorry. Oo. Ang nickname sa Rome before is Babylon. No? So, Babylon is Rome, especially during persecution and the early Christian. Babylon the Great ruling over nations and persecution the saints. Revelation chapter 17 to 18. So, base sa talatang ito, the church here in Rome. So, yung unang Pedro, kapatid, ay nasulat niya dun sa Roma. So, biblical So, yan. hindi ba ito magko-contradict na una, yung Roma diyan na nabanggit ay patungkol sa Babylonian, tapos pangalawa yan po sa etymological na pag-aaral, kung ibalik po natin ito sa wika ng Grego. Tapos pangalawa, yung Roma po diyan ay never pong na-mention as literal na Roma, na ito po ay itinuhoy bilang isang Babylonian during that time. At pangatlo, yung sinulatan kasi ni Pedro, patungkol yan sa mga Hudyo sa Mesopotamia. So ito po ay illogical na kung saan susulat siya sa grupo ng mga Hintil. Kaya yung tamang salin dyan, kung mayroon po kayo dyang Biblia na mababasa po dyan sa Grego, hindi po nabanggit dyan yung Roma, kundi Babylonia. Mayroon po ba kayong ebidensya na sa Grego mababasa na Roma ang nabanggit dyan? Salamat, bro. Ang nabanggit dyan ay Babylonia. Sa ibang translation sa Protestant Bible, yung Living Bible is a Protestant translation yun. So, Rome. And dito tayo sa mga church father, bro. The primary source is commentary on Isaiah by Saint Jerome. Peter makes mention of Rome figuratively under the name of Babylon. Pangalawa, nandito po yan sa commentary on Isaiah by Saint Jerome. Saint Augustine of Hippo, Babylon is a figure of the city of this world. Rome itself is called Babylon, city of God. Book 18. Babylon, earthly city,
describe persecution, it refers to Rome. No? Eusebius, an historian. Ecclesiastical History, Book 2. So, primary sources po itong kinukote ko, kapatid. Eusebius of Caesarea Peter mentions Rome itself as Babylon in his epistle. So, historian po ito. Hindi po ito sa first century po. Saint Irenaeus in the first century interpret Revelations Babylon as the imperial power persecuting the church, understood in his time as Rome against heresy. Itong alak nito, ay title nito ay Against Heresies. Book 5. So, dito kapatid, sa mga primary sources, hindi po personal na opinion ko, Babylon is referring to Rome. And then, sa Living Bible, sa Protestant Bible, hindi po ito Catholic Bible, 1 Peter chapter 5 verse 13, the church here in Rome. Therefore, sabi ng mga Batikan, nauna pa sa akin, yan po ay referado sa Roma po. So, sa question mo, na meron bang basihan? Meron po. Hindi po, dito po sa document na sinesearch natin, ito palang hindi po yan Mesopotamia, Babylon. Yung Mesopotamia, sabi dito, mabasahin ko ha. Wait muna mga kapatid. Nawala. Okay lang, Father Darwin. So, na-mention mo yung First Peter aside, yung actually hindi siya sa etymological talaga, yung nakalagay ay Babylonia, pero sa komentaryo po kayo kumuha ng base na yan ay sa Roma. Tama po ba? Before ako sasagot yan, kapatid, no. Why scholars agree this means? Mga scholar po, hindi po sa personal ko na opinion, no. Mabigat yung sabi ko nga, commentary sila or scholar. Pero paano mo mare-reconcile kung may apat na scholar sasagot na mo na ako, na nagtututol dito? Sasagot mo na ako, tatapusin mo na dahil tapos na yung question mo eh. So, give and take lang tayo, kapatid. No? Dahil nakuha ko na yung punto mo eh. So, Saint Peter was never historically in Mesopotamia, Babylon. Hindi po siya nakapunta doon. No, he was martyred in Rome. Early Christian used code language. Ang Babylonian, kung hindi siya doon sa Babylonia. Jando. Yes. Nagsasagot pa ako. Before, sige, patatapusin mo ako. Paano ka maka-learn sa katotohanan galing sa simbahan kung you are not ready to listen? You keep on questioning, you're not welcoming things which are not contrary to your idea. So, kapatid, patatapusin mo ako dahil hindi ako kasi, Father Darwin, ganito, nakikinig naman tayo. Bro, wait lang bro. Muna, napukunin natin yung patungkol sa correct interpretation. Wait lang bro kasi ng salitang Babylonian sa First Peter. Bro, wait lang. Kasi sumasagot si Father Darwin naman at hindi pa siya tapos. Yan mo makapagtapos. Kung kukontrahin mo yung Bible scholar, mamaya na. Ikaw tatanungin ni Father Darwin. Sa ngayon, sasagot pa siya, patapusin muna natin. Pag tapos na siya, sasabihin niya tapos na siyang sumagot. Go ahead, Father Darwin. Good. Sige. Una-una Father Darwin po. Dahil pastor ka eh. Mga member mo nakikinig ngayon. No? So kung naghahanap ka talaga ng katotohanan, maghintay ka. The virtue of patience should be seen the way you ask question. May panahon, there's time for everything. Bibigyan ka namin ng pagkakataon na magtanong. So bigyan mo din kami ng panahon na masagot yung tanong mo. So just wait.
So ayun, sa mga Bible scholars po, see to it na ang Bible scholar mo na may totoong document ha. Hindi lang yung nagpakilalang self-appointed na Bible scholar. Unang-una kapatid ha, ipatunayan mo na nakapunta historically si Pedro sa Mesopotamia, Babylon. Hindi po siya kailan nakapunta doon. No, bigyan mo ako ng references. Ito yung ipasagot ko sa iyo ha. Kung totoo na Mesopotamia, Babylon 'yon, kailan siya nakapunta doon? So hindi siya nakapunta doon. Pangalawa, hindi pa ako tapos na sumagot, no? Yung Babylon na 'yan ay it refers to Rome dahil sa Revelation chapter 17 verse 18, ang ginagamit din ni San Juan is Babylon. It is not referring to Mesopotamia. So si Saint Jerome sabi, Peter makes mention of Rome figuratively under the name of Babylon. Commentary on the book of Isaiah. Saint Jerome po ito, 2nd century. No? Malapit po ni San Pedro. Kailangan yung mga primary source mo malapit sa mga church fathers or disciples of the disciples. Ito naman si Saint Augustine, 3rd century. Babylon is a figure of the city of this world. Rome itself is called Babylon. Sa kanyang aklat na City of God, book number 18. So, dito naman si historian Eusebius of Caesarea. Malapit po ito sa mga apostol Peter mentions Rome itself as Babylon in his epistle. Ito po si Eusebius is a 1st century historian. So 1st century historian. So kailangan yung mga Bible scholar mo na kukunin ay related malapit sa mga apostol. So ngayon, where he explained that Peter refers to Rome as Babylon belongs to this same early century work. So Eusebius lived much closer to the apostolic age than later commentator. So malapit po siya sa mga apostol. So ang sagot ko sa iyo, it is biblically and historically attested. Sunod na tanong kapatid. Before ka mag-follow up ng tanong kapatid, saan na aklat kapatid na nakapunta si San Pedro sa Mesopotamia, Babylonia? Wait lang muna, Brother Darwin. Wait lang muna. Bro, wait lang muna, bro. Si Brother Darwin, dami niya sinagot na ang Babylonia dyan, tumutukoy sa Roma. Sang-ayon ka ba sa sagot niya? Tutok ka sa sagot ni Brother Darwin? Total. Okay, Yung total. tinutukoy Okay, kasi total. dyan sa 1 Peter, hindi po yan figurative or pinahalin tulad na ang Roma ay Babylonia. Dahil yung unang siglo, may nag-i-exist talaga na yung Babylon na yan at yung Babylon mismo ay ayon po yan sa historical evidence na nasa Mesopotamia. Okay, totoo siya, Brother Darwin. Ang tanong mo, Brother Darwin. Hindi pa ako tapos, Brother Jando. Sige. Tapos actually, bakit nag-quote si Father Darwin nang malapit daw kay Peter na nagpahayag na napunta sa Roma si Pedro, pero bakit hindi niya binanggit yung mas malapit? Like Clement of Rome, Clement of Rome, yung isa si Tertullian, yung isa naman ay sa notes ko diyan, bakit pumunta siya agad kay Irenaeus, na si Irenaeus ay sobrang layo, I think nasa mahigit 100 taon o sobra pa bago nagtala na si Pedro ay nasa Roma. Kasi nga kung pagbabasihan natin ang biblical evidence, dapat kung may historical tayo, nahahagilapin
ay dito sa Book of Acts, sa Apostle, tsaka sa Book of Roma. Dito sa Book of Acts, from chapter 1 to chapter 11, yan ang ministeryo ni Pedro. Bakit hindi niya nabanggit na nakapunta siya sa Roma? At pagdating naman sa 12 down to 28, si Pablo ang nakapunta ng Roma, doon siya namatay, doon siya nabilanggo, doon niya sinulat yung mga epistle niya na ipinadala. Hindi niya po ito nabanggit, lalo na sa Romans chapter 16 na maraming binanggit na mga kasamahan niya at binati kung siya ang leader that time. Bakit kahit isang halata man lang, isang salita man lang, o Peter, binabati kita, bakit wala tayong mahagilap? Okay. So, sa biblical evidence, ito lang yung kinunan nyo ng basihan, ang 1 Peter chapter 3, kahit alam naman natin na Babylonian yan. Kahit i-research nyo, i-google nyo, i-AI nyo, yan po ay sa Mesopotamia na kung saan maraming mga Hudyo. Dahil si Peter naman, particular po yan. Yan po ay apostle sa mga Hudyo. Never nga siyang pupunta sana sa mga hintil kung hindi lang nagpakita sa kanya ang Panginoon sa Acts chapter 10. So, actually, pero claim nyo po yan, nire-respeto ko. Tapos yung kasunod ko na pero kung may paglilinaw ka muna, Father Darwin, makikinig ako, tapos mag-a-added na lang ako pag Sige. So, ang tanong, Wait lang ang tanong muna. ko, bro, Kasi may tanong pa Dario sir kanina. Kasi dami niya binasa kanina, mga church fathers. Actually, meron pa yan dito sa mga Bible scholar ng mga protestante. Inaamin naman nila na ito ay Roma. Pero ginigiit mo Mesopotamia. So, ang tanong ni Brother Darwin ay, ano yung tanong Brother Darwin? simple lang, no? May historical books ka ba na makapatunay na nakapunta si Pedro sa Mesopotamia, Babylonia? Yes or no? Yan yung nabanggit mo na 1 Peter. Actually, Bro, hindi bro, lang po yan historical book, kundi biblical evidence na yung tinutukoy niya talaga ay literal. Bro, wait lang bro. Bro, ang tanong ni Brother Darwin, bro, wait lang. Ang tanong ni Brother Darwin kasi, historical books. So, maliban sa 1 Peter 5:13, magbigay ka ng historical books to prove na tama yung interpretation mo na yan nga ay literal Babylonia. Bigyan mo, bro. Meron ka ba na historical books? Yes Ang or no? basihan kasi sa sa reform kagaya ko ay sola scriptura. Mas matimbang Bro, ang wait lang bro, basihan ng wait lang bro, Biblia wait lang bro. kaysa Bro, wait lang. referensya. Bro, hindi kasi tinatanong ni Brother Darwin, ano ang mababasa sa 1 Peter 5:13? Ang tanong ni Brother Darwin, meron ka bang historical books na mag-back up sa paliwanag mo na yan nga ay tumutukoy sa Mesopotamia, Babylonia? Marami lang yung Mesopotamia Ay, dyan eh. meron. Actually, mayroon. May hard copy ako. Pero Asan bro? Ilabas mo bro. aabangan natin yan sa sa February. Pwede natin yang isama. Dahil anyway, papatunayan ko naman na apostasya yung RC that time. Pero, well, anyway, papatunayan pa naman natin yan. I-reserve mo yan, pero gusto ko sa mga nakikinig ngayon, pag-aralan nyo po ang 1 Peter chapter 5 verse 13. Kung ano po ba talaga yung Meron, ang question lang bro, simple lang. etymological Bro, meaning of the text. Yes. Ano yung Brother Darwin? ang simple na tanong lang na para meron naman, nag-aaral naman tayo sa university, nag-aaral naman tayo sa elementary, may historical books naman. So, extra biblical sources ang tanong ko. Pero, Extra biblical sources. sumagot ako sa'yo, meron ba sa Biblia? Meron, 1 Pedro 5:13. Sa Protestant ng Bible yan Living Bible. The church here in Rome. Therefore, nandun siya sa Roma. So ngayon, the burden of proof nasa sa'yo, dahil hindi yan, sabi mo, hindi yan Babylonian na Roma, referring to Roma, Babylonia yan literal. So ngayon, ang tanong ko, may historical books ka ba
Yes or no? Yes, meron po. Actually, sa sulat po yan ni Josephus. Kilala nyo naman siguro si Josephus. Josephus ng 4th century. Anong aklat, bro? Si Josephus, sulat mismo ni Josephus, isang historical ano po siya ng Jewish. So isi-send ko po sa inyo, pero yung details po diyan na sinabi niya na madalas na nababanggit sa kanyang sulat na ang Babylonian sa Mesopotamia. Dahil dito, naninirahan ang maraming Hudyo, ayon po yan sa dokumentong na ipresenta, na kung saan ay isa dito sa mga nakapagtala ay si Josephus. Bro, basahin mo, bro. Wag mong ang gusto ko ibasahin mo, wag mong i-elaborate. Anong page? Ang sabi ko, wala akong hard copy ngayon na hawak, 'di ba? Sa online lang tayo. So preview lang. Pag ano nyo naman, kasi may mga ano naman kayo diyan, may mga researcher. Actually, hindi lang naman ikaw, wait lang, mabasa ako dito para Darwin para ngayon. para Darwin Hindi nyo po yan mabasa. masuri. Wait. Totoo ba na nagsabi si Josephus Ito. ng 1st century Ito na. tungkol sa Ito na, ayan, bro. nag-EI ka na nga. Oh. Bro, ito na, bro, kasi ang sabi mo kasi kanina, kahit sa AI. Ito na. Hindi natawa lang talaga ako kasi nga mas matimbang pa si AI kaysa Bro, sa biblical. Ikaw ang nagsabi kanina, bro, 'di ba? Kahit itanong pa kay AI. Bro, ikaw ang sabi Ano sabi niya? Ikaw ang sabi kanina na kahit itanong pa kay AI, 'di ba? Oh. Ay, ito na AI para Darwin. May sinabi ba si Josephus? May sinabi ba si Josephus na ang Babylonia sa 1 Peter 5:30 tumutukoy sa Mesopotamia, Babylonia? Maikling sagot, wala. Walang kahit anong sinabi si Flavius Josephus na ang Babylon sa 1 Peter 5:30 tumutukoy sa Mesopotamian Babylon. Ngayon, linawin natin ang historical at Catholic context only para pang debate level na sagot. Sino si Josephus? Ano lang ang sinabi ni Josephus tungkol sa Babylon? Oo, binanggit ni Josephus ang Babylon sa Mesopotamia pero bilang geographical historical location, kaugnay ng Jewish diaspora, Parthian Empire, history ng mga Hudyo. Wala siyang sinabi na si San Pedro ay nandoon. Wala siyang sinabi na may Christian community doon. Wala siyang sinabi na doon isinulat ang unang Pedro. At wala siyang sinabi na ang Babylon ng unang Pedro ay literal. Ayan. So, wala. Para rin, wala. So, bro, dahil... sasagot ako, bro, kasi nag-present na din si John Do. Anong libro? Sakit lang po, Father Darwin. Napasagot kasi si John Do, so kailangan ko bro, anong title? Ay, lang po man, tapos ipapaliwanag nyo po. Bro, may tanong si Father Darwin. Sige po, sige. Bro, nagbasa ako ng AI kasi sabi mo kasi kahit itanong pa kay AI. Bro, nagbasa ako ng AI kasi tanong mo kasi, sabi mo kasi kanina kahit itanong pa kay AI. Si Father Darwin, wala siyang oras para magbukas pa ng AI, kaya ako nabukas ng AI para sa kanya. So, ang tanong ito ngayon. Ang tanong pa, Father Darwin? Anong pangalan sa libro na nasa sayo na akda ni Flavius Josephus? Sinabi ba niya doon na si Peter ay nakapunta sa Mesopotamia? Sinabi ba niya literal? Yes or no? Actually, Father Darwin, iba ang tanong mo sa akin sa una, para di tayo malito ng mga audience. Patunayan mo na ang Babylonian ay nasa Mesopotamia. Hindi yan, bro. Hindi yan ang tanong ko. Bro, walang sinabi. Bro, Ngayon dito. Hindi, saglit lang. Sumasagot ako eh. Nagtatanong kayo kanina, nagtanong kayo, kailangan ko rin sumagot. Kanina nagtanong ako, kailangan nyo rin sumagot at sabi nyo papatapusin ko kayo. Ngayon, time ko naman na sumagot. So kailangan patapusin nyo muna ako, Brother Jando, para at least. Pero, bro, hindi yan ang tanong ko eh. Okay lang ba? Hindi Bro, walang tanong si ko Father Darwin kung nasaan yung Mesopotamia, Babylonia. Wala siyang tanong na ganon.
ang tanong O niya, sige, ang i-review ka na tanong, lang mamaya pagkatapos ng live. ang tanong niya kanina, Naka-record naman yan. bro, ang tanong niya kanina, kahit pa i-review mo itong buong video na ito, kahit i-replay mo pa ito, i-download mo, i-replay mo, wala siyang tanong na ganyan. Ang tanong niya kanina, Peter nakapunta ba sa meron ka bang biblical sources na si Peter ay nakapunta ng Mesopotamia, Babylonia? Yan ang tanong niya kanina. So yung sagot ko doon sa 1 Peter mismo, chapter 5 verse 13, ang nabanggit po doon na Babylonian ayun po sa Mesopotamia. Ngayon yung tanong mo, sabi mo na nag-research kung totoo ba na ang Babylonian ay nasa Mesopotamia, nabanggit ko si Josephus. Ngayon nag-research ka kay EI. Ganito kasi yan. Ang EI, dalawa kasi ang sagot. Pag tinanong mo siya, napatunayan mo na si Josephus hindi nagsabi na ang Babylonian ay nasa Mesopotamia, sasagot siya ayon kung ano yung tinanong mo. Ngayon, kung tatanungin ko naman si AI, pwede mo bang patunayan na totoo na ang Mesopotamia or ang Babylonian ay Mesopotamia? Ito Wala tayong yung problema kanyang dyan, mismo bro. sinabi. Bro. Bro, hindi yan ang Sabi tanong, niya, hindi yan ang tanong ni Brother ayon Darwin. na authentic of the Jew. Bro, Hindi yan ito tanong nga, ko. bro, Hindi pa ako tapos bro. hindi, Tapos bro, ibibigay ko sa inyo. hindi yan ang hindi tanong, na bro, bahala eh. pagtanong, Bro, Stroman ang ginagawa mo kasi, bro. Bro, ang ginagawa mo kasi, bro, Stroman ang ginagawa mo. Hindi yan ang tanong ni Father Darwin kung nasaan ang Mesopotamia. Ang tanong niya, meron ka bang historical sources na yang Babylon, na si Peter ay nakapunta sa Babylon, Mesopotamia, Babylon. Meron ka bang sources niyan? Yan ang tanong ni Father Darwin. Huwag mong baguhin yung tanong ko, kapatid. lilinawin ko lang, hindi yan strawman. Ang strawman, pag binaluktot bro. ang kanyang posisyon. Direct to the Ginawa point na, ay bro. pagsagot, Bro, hindi pagbaluktot ng posisyon ni Father direct Darwin. to the point So, na. ganito pa yan. Bro, O, dito direct to na the lang point tayo. Wait lang, bro. Ano tayo eh, binabago mo yung ano ni Brother Darwin, yung tanong eh. Huwag mong baguhin yung tanong. Kaya nga Stroma kasi binabaluktot. Huwag mong baluktutin. Ang tanong ni Brother Darwin, meron ka bang historical book, sources, na si Pedro nakapunta sa Babylonia? Yun ang tanong niya, yun ang ibigay mo. Yan ang sagutin mo, kapatid, dahil makikita yan sa mga tao na binabago mo yung tanong ko. No, hindi ka naman ako nagtatanong na ang Mesopotamia nasa Babylonia ba? Hindi yan ang tanong ko. Huwag mo baguhin. Ang tanong ko, Wala po tayong binabago dito. mababasa ba sa Biblia, may historical ka ba, document? Simple lang, parang alam ng mga intellectual na mga nakikinig sa atin na direkta ka bang sumagot? Maliban sa Biblia. Meron bang historical books na nagsasabi na si Pablo nakapunta sa Babylonia, Mesopotamia? Yes or no? Yan lang ang simple na sagot ko. Kung wala naman. Wala akong extra biblical sources. No. Ganun. O, simple lang din naman yung sinagot ko. Peter chapter 5 verse 13. Pero yung mali nga lang, hindi nyo po ito tinanggap. At other po sa mga scholar ay may 4 po akong naipresenta. Sino? Maliban sa mga scholar na 4 na naipresenta, ay nag-quote po ako at pinatunayan sa inyo ayon sa inyong tanong na yung Babylonia na yan ay nasa Mesopotamia, kaya nga sumagot ako ng ganon. So ngayon yung yung Asan yung bro? nilatag ko, sabi ko sa inyo, Bro, asan ay yung, wala akong asan yung hard historical copy. book, bro? Pero mayroon akong naikot para i-research ninyo na magpapatunay sa binanggit ko na Mesopotamia Sige, or ang Babylonia na nasa Mesopotamia. Sige, para in At fairness tapos, na lang. sa tanong ninyo kung may ebidensya ba ako, sabi ko, nag-reply ako bilang isang reform, mas matibay na basihan para sa amin ang Biblia Sige. kaysa sa referensya. Bro, may AI ka ba dyan, bro? May AI ka dyan?
Mayroon. Tanungin mo daw yung anong AI gamit mo, Chat GPT, anong gamit mo na AI? Dito meron namang pwede rin sa research ko. Hindi, anong ChatGPT, AI gamit, pwede anong AI din gamit mo, bro? Gemini, pwede rin Bro, anong AI gamit mo ngayon? Ito, punta ako sa ChatGPT. Kasi tanungin mo sa ChatGPT, bro, yung Babylon ba sa 1 Peter 5:13 ay tumutukoy sa literal na Babylon o Roma? Tanungin mo ra, anong sasagot niya? Ayon sa kanya, ito, historical evidence, Hindi yan, bro, wag mo balago yung tanong. Papatanongin natin, Bro, bro. wait lang ha. Ang balago yun ng tanong. Ang tanong dyan is, tanongin mo si ChatGPT mo dyan, yung Babylon ba sa 1 Peter 5:13 ay tumutukoy sa Babylonia literal o sa Roma? Tanongin mo, anong sasagot niya? Ayun nga yung binabanggit ko, nire-relay ko sa inyo kung ano yung tanong ko sa kanya para mabasa mo. Bakit nababasa mo ba yung na-type ko? Hindi. Kaya nga sabi ko, dito, historical evidence na nagpapatunay. Hindi, ano? Ano bang tanong mo? Sabi ko na nga ba, sabi ko na nga ba eh. Ang sabi ko, itanong mo sa ChatGPT mo, kung ano yung Babylonia sa 1 Peter 5:13. Tanungin mo. Ano ang Babylon sa 1 Peter 5:13? Tanungin mo. Ano sagot niya? Iparinig mo sa amin sagot niya o di kaya screenshot mo, send mo sa akin at ipakita sa live. Ano ang Babylon sa 1 Peter 5:13? Anong sagot niya? Sige daw, para maging ano naman tayo. Thank you, Brother Jando. Screenshot mo bro, send mo sa akin bro para mabasa namin kung paano mo tinanong. Ano yung Babylon sa 1 Peter 5:13? Anong sagot niya dyan? Tagal na mo mag-type. Bro, basahin mo yung unang sagot niya bro. Saglit lang. Para, kanina ka pa nagta-type, di ba tapos yan? May mga follow-up question ka? Doon lang muna sa una. Mamaya na yung follow-up question mo. Doon na lang tayo sa una. Yung unang tanong na gusto kong ipasagot sa kanya. Last 5 minutes na, Brother Jando, ha? Lagi, last 5 minutes na lang kasi pagkatapos mo na dyan si Brother Fro from... Saan ba yung si Brother Fro? From, Netherlands? Anyway, may live naman ako mamaya. Ayun na, type. Hindi, sagutin mo na lang bro. Gusto niyo marinig bro. Anong sagot ni Chat sa tanong ko? Ano ang Babylon sa 1 Peter 5:13? Anong sagot niya? Sa 1 Peter chapter 5:13, isang lugar na binanggit ang nasa Babylonian. So ito po ay hindi simbolikal. Sa hermeneutical na pag-aaral, kung walang malinaw na indikasyon na simbolo, dapat literal yung unang pagbabasa. Teka, mukhang So yung kanyang sagot ay babaluktot hindi po ito simbolikal, kundi pag hindi simbolikal, wala akong tinatanong, bro. Sa Book of Revelation kasi, Bro, wait lang. Bro, may symbolic kasi. Bro, may ginalaw ka eh. May ginalaw ka eh. Wala akong tatanong kung symbolical ba. May ginalaw ka eh. Wala akong tinanong symbolical ba. Ang sabi ko, ganito ang itanong mo. Ano ang Babylon sa 1 Peter 5:13? Huwag mo lagyan ng symbolical ba yan? Huwag mo lagyan ng ganyan. Kasi pambabaluktot yan eh. Ito yung sagot ni ChatGPT. Yun nga yung sabi ko sa iyo kanina Jando na hindi mapagkakatiwalaan si ChatGPT. Screenshot mo nga bro, Yan sa tanong. Bro, screenshot mo nga, send mo sa akin. Sagot ay pabago-bago at walang consistent ito. Bro, screenshot mo nga bro, send mo sa akin bro. Yung maliligaw ka talaga. Bro, pero pag sa Biblia, hindi ka talaga bro, screenshot maligaw. mo nga bro, send mo sa akin. Yung 1 Peter chapter 5:13 ba? Sa etymological. Bro, wag yung etymological. O symbolical. Bro, wag yung etymology. Wag yung etymology. Ang tanong ko sa iyo, na itanong mo sa Hindi kanya. etymology? Wag yung Bakit?
Wag etimologya kasi di naman literal eh. Ang tanong ko sa iyo, Hindi ganito kasi binabago mo. brother, paano mo Bro, 2 minutes na, bro. screenshot nangangamba mo pa nga, talaga bro. ako sa Bro, mga screenshot mo nga, nanonood send mo sa ngayon. akin. Hindi mo pinagamit yung etymological Bro, na ibalik sa original na meaning. bro, screenshot mo nga, bro, send mo sa akin, bro, be, gusto ko makita. Screenshot mo nga. Bro, screenshot mo nga, bro, send mo sa akin, bro, basahin ko yung tinype mo. Tapos Ikaw na hanggang dito na lang tayo bro, kasi 9:58 na. ikaw na lang mag-research, bro. Mm. Dahil hindi siya magsasalita ng katotohanan eh. Ang gusto ko lang, Hindi. screenshot mo, Kayo yung bro, screenshot mo lang, bro. katotohanan. Bro, Kasi nga lumayo 2 kayo minutes na sa lang. Biblia. Lumanap kayo ng ibang Bro, Bro. wala na tayong oras, bro. Bro, wala nang oras, bro, wala nang oras. Bro, wala nang oras, bro. Hindi alita yan. Paghanap mo talaga ang katotohanan, paghanap mo talaga. Bro, wala nang oras. Screenshot mo na lang, send mo sa akin, babasahin ko kung paano mo tinanong. Ganun. Okay? Screenshot mo, send mo sa akin para mabasa ko kung paano mo tinanong. Ganun lang. Kasi wala nang oras eh. Sige bro. Hintayin ko yung bro ha. Screenshot bro ha. Naaawa talaga ako sa Sige, sige. Hintayin ko na lang yung screenshot kasi hahaba tayo eh. Wala nang oras. Send mo sa akin yung screenshot. Send mo sa akin yung screenshot tapos basahin ko lang kung paano mo tinanong si ChatGPT. Sige bro. Sige, next time naman ulit. Salamat sa iyo bro ha. Magbigay ka ng huling mensahe bro. Bago ka magpaalam. Paano ngayon ako makasagot? Mamaya, paano ako makasagot kung minali mo yung yung pag-screenshot ko? Anong Kung mali? huli-huli na pala ito na hindi na pala ako pwedeng mag-join sa live ninyo. Tatawagan kita bro. Tatawagan kita kasi mag-blessing pa sa Father Darwin. Tatawagan kita pagkatapos niya. Sige. Respeto naman natin yan. Okay. So, uling mensahe ko. So, maraming salamat po sa mga nakikinig. Father Darwin, Brother Jando. Isa lang din naman yung habilin ng ating Panginoon. Alamin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. So, God bless po sa ating lahat. Sige, mamaya bro. Brother Jando, maraming salamat po. Mamaya, tawag kita mamaya. Send mo sa akin yung screenshot. Tawag kita mamaya. Sige. Sure. Okay, Father Darwin. Nagkainitan. Unang-una, kapatid, hindi po yan tumutukoy kahit kaya hindi niya babasahin eh. Dito ni research natin, 1 Peter chapter 5 verse 13 is understood to refer to Rome. So hindi niya babasahin ito dahil contrary po ito sa kanya eh. Not Mesopotamia, Babylon. This is the overwhelming consensus. Ano sabi? This is the overwhelming consensus of early Christianity grounded in scripture, history, and the church fathers. So, hindi na yan matitinag mga kapatid, no? So, ngayon, mag-bless muna ako, At advice na natin ni Pastor Lloyd na mas mabuti na kung ano yung nasa sa reference, sabi na natin, di ba? Binabago niya yung tanong ko eh. Ang Mesopotamia ba ay Babylonia? Hindi naman yun ang tanong ko, no? Ang tanong ko kung si Pedro ba ay nakarating sa Mesopotamia, Babylonia. Kung hindi, so yung church in Babylon, 1 Peter chapter 3 verse 5 verse 13, hindi po yun Mesopotamia. No? So yan po ang katotohanan mga kapatid. Mahirap talaga we will go against to the truth. No? So yan po ang simpleng sagot natin, simpleng tanong siya saan ba? Sa Biblia. Ginagamit natin yung Protestant Bible. Hindi naman natin yun, no? The church here in Rome. So yung Rome pala, ang 1 Peter, naisulat pala ni Pedro sa Roma. Doon siya namatay. Doon nga, nandun niya yung libing ni San Pedro hanggang sa ngayon. No? So ngayon, mag-bless na ako dahil ang sarap ng pahinga mga kapatid.
i-bless natin yung mga religious items ninyo. At nagpasalamat din ako kay tatay. May pinupost ako na tuwang-tuwa dahil grabe yung healing niya, pero yung conversion time, pinaka-importante si Tatay Mariano. So kita niyo yung ni-reels ko, si Tatay Mariano, no, na nakalakad na for 5 years, hindi siya makalakad kung walang sungkot. Pero ngayon, nakasaka na, nakaakyat na sa Chocolate Hills, no, for 5 years, so walang sungkod po. Si Tatay Mariano daw ayan, 79 years old, sa Valencia, Bukidnon. No? So, sinishare ko yung testimonya niya. Tuwang-tuwa po ang buong pamilya niya, no? Because of the sacraments and the renunciation of the whole family. Pumunta sila sa office natin. At yung healing, secondary lang po yun. Yung pagpalayas ng demonyo, secondary lang po yun. Ang pinaka-importante yung conversion ng buong pamilya po. Yan po ang tunay na milagro. So ngayon, mag-bless muna tayo ng mga religious items ninyo, no? Unahin natin yung salt ninyo, mga kapatid. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. You creature of God's salt, that purge the day of evil, may the living God, by the true God and the holy God, may the God who ordered they to Lysaeus, the prophet, to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use thee. In whatever place thou art sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world before. Almighty everlasting God, humbly implore your boundless mercy, that thou with thine goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything which it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit. To Jesus Christ our Lord. Amen. So, yung mga salt ninyo ay holy and exercise salt na po yan. Sunod nating i-bless ang inyong tubig. You creature of God, water, I purge thee of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to braces against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, is coming to judge the living and the dead in the world by far. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearkens our prayer, pouring forth your benediction upon this element which consecrated manifold purifications. Let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm, let such homes enjoy spirit of goodness, and the air of peace, freed from baneful and needless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that truly in be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name and be protected from all peril. Through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Author of invincible strength and King of conquerable empire ever, the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, overcome the forces of the divine enemy, who boldly put them down, hostile influences, prostrate and fearsome may beseech thee. Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous serve driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be with us, to implore your mercy. To Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil, it casts out the demons from you, beget the Father Almighty who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the returns power, the devil's legions and all Satan's attacks and nations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge the living and the dead, which will be fought. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please should regard feebly to bless and hallow this creature oil, which with power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it fitting the sick, so that with the made well we give thanks to you, the living and true God. Grant we pray that this will use this oil, which are blessing your name, will be delivered from all suffering, all infirmity, all whilst the enemy let it be a means of averting any kind of city for man made in your image and redeem your precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent through Christ our Lord. Amen. So, general blessing ang kasunod, incense, candles, rosaries, medal, cross, crucifix, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars, all your religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant down your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mighty restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the collective of peace and people and to whomever. These are used in the exercise of the ministry wherever it is kept. Unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. So magsagawa ako ng simple prayer of deliverance, mga kapatid. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links and bandages between you and all adversaries and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, those tremendous powers, God, and those most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits to depart from them, and fill them with your presence, love, healing, and consolation. I seal you to the most precious blood of Jesus Christ. I consecrate you to the sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So maraming salamat po sa inyong paghihintay at sakripisyo at pag-uunawa. No? At salamat tayo, maraming mga tao na nag-attend sa ating sports and evangelization po. Tuwang-tuwa po yung mga tao. Salamat din tayo sa mga supporters natin na walang sawang tumutulong sa atin sa ating sports and evangelization at sa mga evangelizers natin na nandito po. Maraming salamat po at nagpasalamat din yung ah, sila si Father Aldia sa mga nagpadala para sa St. Therese St. Therese Catholic School sa Old Sagay. Tingnan ko muna. Old Sagay, nakatanggap po sila galing sa inyo ng 14,212 and 24 centavos, no? Ang kailangan nila ng mga 30,000 para sa operation sa school. Dahil kung masira ito,
maraming mga bata na pupunta sa non-Catholic school po. Napalibutan po sila ng mga non-Catholic school, no? So, kailangan pa nila ng 15,787 pesos and 76 centavos. St. Therese Learning School, Old Sagay Incorporated, is a Catholic school currently serving 93 students po. At ang pari po, school director nila, si Reverend Father Carlo Lumilio, school director doon. At si Father Albert Aldia, Diocese of San Carlos po ito. So, sa mga gustong tumulong, nandyan po sa timeline ko po, para sa mga bata natin na may picture po din kasama ang dalawang pari po. At pasalamat din ako sa mga tumutulong ni Brother Jason Bacolta at meron tayong kasamahan na na CFD na sa ICU ngayon, no? Si Brother, anong pangalan niya? At salamat pala sa mga kahit maliit na tulong, malaking tulong na po yon. Si Brother, siya po ay presidente sa chapter natin dito sa sa Maribohok chapter. Si Brother Christian Ramiso. So nandyan pa yun siya, nakata-attend sa atin sa sa Diocesan Convention po. Sana po ay kahit maliit po, malaking tulong na po yan. So 192,000 yung yung partial payment nila. So yan po, kahit maliit na bagay na makatulong po sa kapatid natin. So ginagamit na natin ito. So nandito din yung niya, yung GCash niya. Yung GCash niya ang pinopost natin. Pinipin ko po ito. 0915-192-8922. Christian Rameso. So yan po yung GCash niya sa gustong magpadala po. So yun lang po muna. Maraming salamat po sa inyo. Ang Diyos na po ang magsukli sa lahat ng kabutihan. Brother Angel, Brother Jando, Pastor Lloyd na pumasok sa atin. God bless sa iyo. At patuloy kang mag-search sa katotohanan at sana huwag nating ibaluktot yung katotohanan po. At si Brother Wendell Talibong, Brother Tata Rosal, Brother John Ray, Brother Angel, Brother Sister Edna. At sa lahat ng mga kapatid natin na bumubuo sa punto por punto at magandang balita din, si Father Winston Cavading, ang ating best friend, no? Yung kaso against sa kanya, Court of Appeals dismisses perjury case versus Father Cavading. No? Salamat sa Diyos. Na-dismiss na po yung kaso na kinaharap ni Father Winston Cavading. So God bless mga kapatid. Fighting Maria, Tatak CFD with a humble heart. God bless po. Okay, yan. So, yan pa rin Darwin, no, sa natin. And then, ating bigyan ng pagkataon to si Brother Fro from Norway. Para sa niya. Okay, Brother Fro, good evening. How are you now? Just reminder, Brother Jando, Brother Fro, just to remind you, don't ever insist your friend to come back again here, please. If you have any question, be your own. Okay, Brother Fro, go ahead. Of course. Yeah. I wanted to ask about 2 Corinthians 12:2, if we can look that up. Okay, 2 Corinthians. So ako, Brother Jando, magbasa? 12:2, yeah. Sige, hanggang tuloy nyo lang yan. Pero by 10:40 siguro, 45 out na ako kasi may gagamit ito sa loob ng 11 p.m. Tingnan lang kayo, Brother Jandre. Okay, this is what we read here. I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knoweth. Such one caught up to the third heaven. Yes. So what's your question? Why is there
is there different types of levels of heaven? Is the third level a different heaven than the heaven we are going to? Like, why is it called the third heaven? Well, in theology, there's so-called wait. Why is it talking? I will remove the pin. In theology, Brother Fro, there's so-called um atmospheric heaven and celestial heaven and the abode of God. So that are the three types of heaven according to theology. But even in the Bible, I just forgot the verse which it says heavens. So heavens is not a singular, right? So this is a kind of spiritual place in which we cannot tell. Even Paul says, "I cannot tell; only God Yeah, knoweth." Right? God no. Yeah. So, but according to Saint Paul, there's a third heaven. So to determine where is that heaven, the third heaven, I don't know yet, because for me it's an spiritual place. But So according to theology, there's so-called atmospheric heaven, celestial heaven, and the abode of God, or the place of where the angels live in, or that type of heaven. so do you believe that we could go to all three levels of the heaven? In Catholic theology, the the place where destined for us is the place of God, which He lived according to Jesus And Christ. is that the first, second, or the third heaven then? I don't know, but it's a heaven where God live, right? One of the three. Okay. Yeah, because according to Christ in John 14, 1 to 3, this is what Christ stated. Okay, let me read to you. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house, so this is literally in heaven, are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. So this is again heaven, right? And if I Right. go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, meaning Christ, where Christ is, there you may be also. So if Christ in heaven, so also the faithful will be in heaven, Brad Flo. But if it's that first, second place, I don't know. Like what Simple says, only God knows. Brad Flo. So when we pray to get to heaven, and we want to go to heaven, Where's your we camera, want... Brother Flo? Sorry? Oh, sorry. Yeah. When we want to go to heaven and we pray to get to heaven, we have to make sure we want to go to the heaven where Jesus has made a room for us, or a Yes. mansion for us, right? Yes. Yeah. As what he told to his apostles. And I want to say that I am my own individual person. So I come here to ask you questions because I want to. Yeah, ask questions about Catholic theology. We will answer you if we know the answer. Okay. So ask more. Yeah. Now, so I don't know if I told you this before, but a long time ago, when I was 16, I became a Mormon, and Mormon believes in three different heavens, as you maybe know, like the celestial, telestial, and terrestrial heaven. And it seems for me maybe that Catholics agree to that there are three different heavens that we can go to, right? Yes, but
even in our daily prayer, in which Christ taught us, the Our Father prayer, the Lord's Prayer, Mhm. it Mm. also state there that heavens. Mhm. So heavens is not singular place, No, right? no, It's a I plural. understand. Yeah, yeah. Yeah, but again, if that places or heavens are real, no, meaning not just a figurative speech. If it's real, then I don't know yet where is that heavens. Right. What I only know is the heaven where God presence live in Yeah, together with dwells his in. Yeah, angels. Yes, yeah, that's the heaven yeah. only I knew. Okay. And even St. Paul, right? Even St. Paul in 2 Corinthians 12:2 and 1 Corinthians 12:2, what he says, Mhm. where is this place? I don't know yet. Only God knoweth. Yeah. Yeah, even St. Paul, who got that Uh, vision, but even him, he not sure where is that places. so when Jesus says, when the end will come, and he says, "I don't know, only the Father knows," do you think he means that literally? No, Saint Augustine says he that make it known. Okay, Can meaning we look that up? yes, I can cite you on Magisterium EI, where Saint Augustine, Mhm. his commentary on that praise mean Christ mean is he did not make it known to his apostles, meaning apart from his mission is to tell the time of his coming again. Right. Yes, So he know, but he didn't want to tell anyone. of course. Let me ask Okay. you. According to Saint Paul, in Colossians 2, Brother Afro, in Colossians 2 to 3, this is what Saint Paul says about Christ. No, let me read to you. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ, in whom are hid all treasures of wisdom and knowledge. No? Christ is, in him, hid all the treasures of wisdom and knowledge. So, Mm. how is that possible that all treasures of wisdom and knowledge are hid in Christ? Then Christ doesn't know the time. Brad Pro, is that logical? Right? No, no, Of it's course. not So logical. No. meaning, when Christ says that only the Father knows the time of his coming, again, Saint Augustine, in his commentary, he said that Christ's need is he did not make it known to his apostle. Like what Christ says in Acts 1:7, this is Christ said to his apostles in Acts 1:7, and he said unto them, meaning Christ, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. So he said to his apostle, it is not for you to know. No, if you study well these passages, Brother Fro, Jesus does not say that it is not for us to know. You get it? Jesus says it is not for you, referring only to his apostles, Mm. right? So it is not for you, meaning Christ's ministry, it's not part of his ministry to tell to his apostles the time of his coming. Do you think that is not to discourage them because it's so far in the future, or? No, it's not just like that. It's just because God wants us to be prepared all the time. Not just because we know that that is the exact time. So if everybody knows the exact time of the coming of Christ,
So what will I do now? I will do all bad things, right? Because the time is not yet to come. Mm. And then, if the exact time, uh, will be arrived. Mhm. So you will go to change your Christian life. Mm. You got my point. That Right. if you know the time of his coming, yes, Brother Continue, Angel. continue. You can do it. You can do it. Yeah, Go. it's hard. It's hard, Brother Angel. Please help me. You explain to him. You can do it. You can do it. No, well, what he's trying to say is, of course, if you know the time, that's the only time you will prepare, Yeah, you right? will focus Yeah, on. Yeah, that's it's all. the That's only all I thing want that you. to say. Yeah, Yeah. yeah. Because if I understand. you don't know the time, you can prepare it every day, right? Because you Mhm. don't know, you don't even know, right, when, and it Yeah. can happen tomorrow, it can happen anytime. But that's what's especially in the theology, why he said that. It's just because in the first according to the Catholic teachings, no, their explanations that first he came here, it's not to tell people when is that, when is the end of the world. That's not his mission. And that's one of Mhm. the theological contexts. And secondly is, of course, he wants people to prepare every day, right? And that's exactly the message there. So Amen. why that's why people are like thinking, if he's God, why he doesn't know? So of course, those Protestants don't know anything. But anyway, I just want some additional answers for your first questions, bro. You have on the baby face, bro. Additional dun sa ano mo, your answers to him about this third heaven, and this is the Okay. magisterium answers to that. The third And heaven, Brother Angel. specifically sa Okay. baby face, bro. Okay. And this is a very clear explanations, and it's So very this is easy to from the understand. very commentaries from the church Brad Fro. So this is the right answer of your question while ago. Okay. So Okay. let's read. Okay. So this is the Catholic answer says about 2 Corinthians 12:2. So in 2 Corinthians 12:2, the third heaven refers to the supreme spiritual realm, the dwelling place of God and paradise. So the third heaven is the dwelling place of God. Okay, literally, into which St. Paul was caught up as understood by first century Jewish tradition and Catholic answers. So this framework generally identifies three levels: the atmospheric, the one I answered you, the celestial space, and the God's presence. So very in line to my answer a while Yeah. ago. So the two first are literal definitions of different Yes, atmospheric parts of and the heaven. celestial. Yeah. Mm-mm. Yeah. Thank you. Okay. And I then, how appreciate. many heavens? 3 layers. The Bible often refers to heavens in the plural, with the common understanding being first heaven, the atmospheric or the atmosphere or sky where birds fly. Second heaven, the celestial space, sun, moon, stars, and planets. So that's the sense of celestial space or heaven. Mhm. And the third heaven, the abode of God, also called paradise. So Catholic perspective, Catholic answers indicates this three-fold structure is a way of understanding the layers of creation from the physical to the spiritual, culminating in the immediate presence of God, rather than a literal exclusive or physical stacking of multiple distinct, different. Yes, that's all. I thank you. Thank you. Thank you, Brother Angel. Okay, you're welcome. And So, okay, I think my last question is going to be this: is there an introduction course to Catholicism? What? introductory course. So Yes. you're Protestant to going to convert to Catholicism. That's what you're trying to say.
Is there like a course? Course of Yeah. about theology, or you mean Yeah. theology course? RCIA, right to Christians Initiations for Adults. That's what they call it. Di Brother Angel, ang theology ang tanong niya, Brother Angel, not the process of If he wants, baptism. Yeah. yeah, but I think you're talking about from Protestant converting to Catholicism, and then what they're gonna do, like right? an introduction course, like Exactly. learn what the Catholic Church stands for. Theology nga, Brother Angel, not Yes. the So that's what's exactly not the conversion. You mean Badfo? You want to convert? You want to convert in Catholic? first steps. First step? First steps. Or you want to know the Catholic theology? Yes. Only. Which is which? The second. The Catholic theology, Brother Angel. Hindi yung sa like an introduction course. Like if like let's pretend I know nothing about the Bible. Is there like a introduction course of what the Catholic Church believes in? Well, what we usually do is the catechisms of the Catholic Church, right? Yes. Right. So, actually, here in Punto por Punto program, you can always ask about that, and we can give you some details of the Catholic teachings. No, just a little bit. No, we can give you some details of the CCC and RCCC, and this is what are you doing right now? You're just learning, right? And you're asking about our Catholic faith, and of course, this is the true teachings of the Church, not the Protestant view. So, if you're thinking about that, you can. Well, at the same time, there's a lot in the social media right now. Those are catechism teachings, theological context of the verse in the Bible, and you can always ask them. You can ask ChatGPT or even the Google. You can ask that, and even in the YouTube, there's a lot of catechisms instructions, Bro Pro. So yeah, or another. Where would you say is the best way to get resources about like the Catholic teachings? Yeah, Catholic. You can go to the Catholic Answers Live. There's a lot there, and it's very easy for you to understand. So Catholic Answers, you can always. I think it is called CatholicAnswers.com, yes, or what is it? Yes, Catholic Answers live in YouTube. There's a lot, and most of them are scholars, theologians, scholars, and of course they're guided by the bishop. Apologetics. Yes, apologies. So like Jamie Akin. Yeah, Jamie Akin is the author of the book called Bible. The Holy Bible is Catholic book. Okay. Okay, I appreciate that. Thank you. God bless. You're always welcome. Thank you so much, Brother Fro, for your presence and for asking questions, for trusting in us about your question, Brother Fro. God bless. Okay na siguro yun, bro. Yes, it's 11:36. So, 11 to ayos, Brother Jared, nagtaas ako ganina. Brother Jared, good evening. No, buti na wala yung init ko, napatay. Gusto ko sanang mag-open ng mic kanina nung nandyan yung pastor. Ay, hindi bro. Kay Father Darwin lang yun, bro. Hayaan natin sila. Pag si Father Darwin, bro, hindi tayo pwede makisaw-saw. Kay Father Darwin lang yun na program, bro. Kaya nga kami, tahimik lang kami. Sila lang ni Brother Jando, kasi Brother Jando ang moderator at si Father Darwin ang nakikipag-usap sa mga pastor. So, wala tayong magagawa doon. Sila lang talaga. Hindi tayo pwede makisaw-saw. Ano siya, bro, Nagagaling-galingan siya, bro. Nagagaling-galingan. Para ka naman ngayon lang sa mga pastor, bro. Ganoon naman talaga sila. Marunong pa sa mga Bible scholars na mga protestante dito sa basta ko lang. Gusto ko sanang grabe, gigil ko kanina, napakabasta sa pari Dito sa isinulat mismo ni Ronald F. Youngblood. Ito si Ronald F. Youngblood, ano ito Old Testament Studies Biblical Translation at namatay ng 2022, evangelical pastor
Mm. At naging ano rin siya, taught in Bethel Seminary, San Diego. Known for historical and grammatical interpretation. Oh, Ito, grabe. matalino pa ito sa Lal- pastor na pumasok. Oo. Niya na yung Babylonia referado sa Roma. Nakalagay dito sa page 471. Only once in the New Testament do we hear of Peter's being in Rome. Samantalang itong pastor ito, galing-galingan. Oo nga. Ano mo lang mababasa yan nga sa referensya ng kapastor ka. Oh. Napakapastos, bro. Pasensya nyo na, bro, ha. Okay lang, Kulik okay lang. lang kasi yung gigil ko. Ah. Ano sinungaling na, tapos ayaw niyang maghanap ng katotohanan. Nininervyos. Gigil na Ganyan gigil si pumasok Jared kay, kanina sa pa eh. Gigil na gigil. ano yan, bro? Halata Sabi ko, sa kanya. gigil na ganyan, gigil ka nakausap. kanina kapag gusto. Nininervyos yan, bro. May ano daw sila, Bro Jared, Oo, eh. bro. Mayroon silang ano ni Father Darwin, live na, hindi live, yung talagang face-to-face na debate sa Bohol yata. So, pupuntahan niya si Father Darwin sa February. Maganda yan, Punta ka bro. doon. Oh, punta ka doon. Loben to. Ayun. Pagpasensyahan kasi, bro, naintindihan nyo naman ang gigil ko ngayon talaga. Alam Kanina namin. ko pa to inaano, kanina ko pa natago. Pero Grabe. nakakatuwa ba Ano ni yan, Jared? bro? Ang gusto niyan, mamuntos, bro. Hindi katotohanan ang hanap niyan. Correct. At sabi pa niya na naawa talaga Sige, bro. ako sa mga nakikinig. Naawa daw siya sa mga nakikinig, Bro Jared. Di ba ang yabang, bro? Di ba kayangan niya yan, bro? Well, Yan ang sinasabi sa 56 ano, ganun talaga. ng Isaias, Ganun mga talaga yung pastor na mga hindi makakaunang mga ganun talaga yung mga pastor, Bro Jared. Alam naman natin yan. Kahit ikaw, alam mo yan, no? Even si Soriano na puno mo dati, ganyan talaga. Yung parang sila lang yung may alam. Talaga yun. Kaya naunawaan natin sila. ano siya, gusto niya, bro, gusto niya mapuntusan niya at ipahiya si Father Darwin. Nakikita Correct. ko yung sarili ko sa kanya. Kaso, mas more nervous lang siya dahil halatang-halata sa pagsasalita niya, ninenervyos siya. Parang ako nung pumasok ko ninenervyos rin ako. Pero nakakatuwa, Mayabang Brother Jared, na ngayon hindi ka nakatulad nila na Bible alon lang. Ngayon talagang nagbabasa ka na ng mga historical records, mga Protestant scholars, no? So that's very talaga, yan ang mga tao naghahanap talaga ng katotohanan tulad ni Brother Jared. Hindi tulad ng pastor na ko na rin yung Binasahan na siya ni Father Darwin na ilang church fathers ang binasa ni Father Darwin na ayaw pa yung tanggapin yung mga church fathers. Isipin niyo yan, mas magaling pa pala siya sa mga church fathers na malapit sa mga apostol. Na halos kapanahunan ng mga apostol yun. Hindi Mga church fathers natin. Basta protestante, hindi natatanggapin yung bro, basta mga protestante. Pero the Basta truth wala must daw be sa Biblia, prevail. hindi natatanggapin. No matter Amen. din lang tatanggapin Brother Jared, no? The truth will be prevail. Yan talaga ang trabaho natin, ipaalam ang katotohanan. Kung hindi nila tatanggapin, nasa kanila yon. Pero Amen. pinakain na ni Father Darwin sa kanya kanina na talagang napunta si St. Peter sa Roma according sa mga church fathers and mga scholars. Mayroon siyang sariling scholars. Meron siyang sariling scholars, twisted naman. Kasi nung hinanapan si Brother Jando, sabi niya, kahit tanungin sa AI, nung tinanong ni Brother Jando sa AI, wala naman eh. Alam, halata na yung bro, style ko dati yan, nung ako'y protestante pa nakikita ko sarili ko, kaya sabi ko, pambihirang ugali na ito, no? Mayabang. Pakayabang, sobra bro. Brother Jenre, Ay, Brother Jando. actually, ang sinabi ko sa kanya kanina, narinig niyo naman, di ba? Sabi ko sa kanya kanina, ayun lang actually, ang kani. Oh, ay mo nang tanggal na, wala na ko isaksakan diri. Actually, ang doon, bro, ang sabi ko kanina sa kanya na isa sa ChatGPT, yung Babylonia ba? Ano ang Babylonia sa 1 Peter 5:13? Yung tanong ko sa kanya kanina, 'di ba? Na ipa-search niya. Ang ginawa niya, talagang binaluktot talaga niya. Sabi niya, ayun na ibigay yung kanyang screenshot, baka daw kung dadayain ko lang. Hindi ako nadadaya dito kasi ako yung nagbigay ng instruction eh.
Mm. Ako ang nagbigay ng instruction sa kanya. Tinan nyo ano tinanong niya, oh. Ang 1 Peter 5:13 ay literal na Babylonia. Oh. Hindi man tanong yan eh. Yan ang Komentary. sinabi ko. Hindi ang sinabi ko, tanong ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, tanongin mo yung AI mo, ano ang Babylonia sa 1 Peter 5:13? Ano ang Babylonia doon? Na ginawa niya, binaluktot talaga. Ang 1 Peter 5:13 ay literal na Babylonia. Tingnan nyo? Hindi na, at saka, Brother Jando, hindi naman tanong yung pag-ano niya. Kasi kung kung tanong pa yan, may question mark. Ang ginawa niya alam- is, ano yan, kinumentaryuhan niya eh. Siguro nagtanong na yan, nakita niya ang sagot. Ginawa niya lang siguro, iniba niya. Tapos Correct, ginawa niya correct, yung siguro. sasangayon sa kanya. Napaka-bias na, sinungaling pa, nakakagigil. Pero hindi talaga pwede tayo mangialam kay na Brother Jared. Alam namin na gusto mo talagang makisaw-saw din, pero wala kay Father Darwin lang talaga Brother yun. Dre. Lala ni Brother Jando. nakita ko nga yung mukha niya sa screen, lumalapit na sa ano eh, lapit na sa kanya Gusto nang cellphone. Parang gusto nang lumabas sa screen ba Angel? gusto nga niya pumasok sa cellphone ba? Kaya Gusto niya Napakayabang. tumago sa cellphone eh. Napakayabang talaga mga bro. Pagpasensyahan nyo na. okay lang yan, bro. Natural at normal yan. Masasanay ka rin yan. Masasanay ka Bro rin. Jando, yan ba yung nag-tantrum nung tinanong ko dyan? Siya yata yun. Oh, siya yan yung nakadibati ko ba ng Angel na tinanong mo tapos Tantrum. nagtantrums. Oh, yan si Pastor Lloyd yun na ipit na ipit sa Nakapasok debate na pala yun. namin. Nakapasok na pala yun si ano dito, si Latorio dito. Oo, Ano yung ka ba? debate namin na ako ang nagpatunay na siya pala pinatunayan niya na ang kaligtasan ay walang ano ba yung debate namin? Patutunayan niya na ang hindi mawawala ang kaligtasan. Hindi nawawala kaligtasan. Oh, yun. Nakadebate ko si Pastor Lloyd. Nagamon nga sa akin ng second round yun. Gustong bumawi. Nag-tantrum, biglang Nag-tantrum tinawag si nga ang Angel yun eh. demonyo. Galit na galit siya sa tanong noon eh. No? Tapos sinabi niya yung mga pari nyo, ganito, gano'n. Sabi niya, nalalalaki. Biglang nagwala. Umabot sa words na yung ginagawa ng mga kapatiran nating yung mga transgender, basta yung pangit na words, sinabi pa niya yun eh. Hindi niya masagot yung mga tanong. Ngayon, iniisip ko nga, kala ko magaganon siya kanina, buti mabait sa kanina. Oh, naalala Siya ko na yun, yung ano. Siya yun. Sinabi niya ba dyan doon na na pangit na words. Yung mga pare ganito, nung bandang huli, nung hindi niya siya makasagot sa tanong. Yun. Pare nyo, nagmimisa sa paglabas nila, grabe, sasama ng Malamang- pinagsasabi. Magagawa niya kaya sa Bohol yan, bro? Depende. Bro, by 10:50 alis out na ako ha. Okay, so sige Brother Jando, Okay na tayo. tapusin Okay na na natin tayo, Brother Brother Jando. Jando. Na rin ako mga bro. Una na rin ako. Salamat sa Diyos. Pasalamat ka Brother Jared. Magpasalamat ka muna sa mga kapuntos. Pasok Ayun, mga lagi, bro. kapatid, mga kapuntos, maraming salamat po sa inyo sa Diyos at nawa ay patnubayan niya kayo ng mabuting kalooban at nawa ay magpatuloy tayo sa dapat ugaliin sa simbahan, focus tayo sa sakramento ni Kristo, lalo na ang banal na Eucharistia dahil katawan Amen. talaga niyan. Ako mismo ang nagpatunay, una di ako naniniwala dahil na-brainwash ako ni Soriano, pero awat tulong ng Diyos, parang si Apostolo Pablo, dating mangungusong, manguusig, ngunit kinahabagan ng Diyos, Amen. dahil hindi sa pagkaalam at kawalan ng pananampalataya sa 1.13 ng unang timon. Salamat bro Johnny, bro Jando, bro Angel, at sa lahat ng nasa punto por punto. Okay. At God subscribe na bless. rin po kayo sa aking YouTube. Ayun, Brother Jared. Ano yung YouTube mo, Bro Jared? Ano nakalagay bro? Bro Jared Almazora Official. May Oh. official bro. Okay. Salamat po sa Diyos. mga Brother Jared Almazura Official, mga kapatid, na YouTube channel. No, please follow and subscribe Brother Jared Almazura Official. Yan po ang kanyang YouTube channel. So, ikaw na ba magpa-facilitate ba dyan, Do? Sige, Brother Romer. Go ahead, Brother Romer. Ikaw na munang magbigay ng huling mensahe naman.
Okay, una sa Diyos ang lahat ng kapurihan at magpasalamat tayo sa mahal ng Pinaina at sa lahat ng mga nanonood sa atin yan sa punto at sa kumaliman ng liwanag. So God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Gando. Okay, Brother Junre. Yes, Berjando, yun mga kapatid, papulit pa sa salamat sa Diyos. Pangalawa kay Father Darwin. At pangatlo kay Brother Angel, no, to saving my life. Sa tanong ng foreigner na nahirapan ako kung paano i-Englishin. Salamat, Brother Angel. Maraming salamat din sa lahat ng kapuntos at lahat ng mga kaabag. See you. Brother Jando, mayroon ba tayong bukas, bro? Kung available ka, di mag-live ako. Oh, available ako bukas eh. Wala naman akong gagawin bukas eh. Sige. See you tomorrow mga kapatid sa Tapatan 2026. No? With Brother Jando and me against the Protestant mga tawag dito, mga ano ba tawag sa kanila? Yung mga alipores, yung mga alipores ng mga protestanting pastor. God bless po sa ating lahat. Back to you, Brother Jando. Bro Junri, so the whole week ngayon panggabi ka, no? Ay, pang-umaga ka. Oh, this week pang umaga ko. Okay. Baka biyernes ka, bro, sa topic mo, bro. Biyernes, okay. Okay, bro. Okay, itong tayo kapatid Darwin naman. Hello mga kapatid, magandang araw po. At dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong dayusisan, maraming dayusisan at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. So meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fight Team Maria at the Tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, Brother Angel, ikaw naman, Brother Angel, sa iyong huling mensahe, pasalamat. Amen. Praise the Lord. Muli maraming salamat po. Una-una sa Diyos. Sa Kanya lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. No, maraming salamat po sa inyo lahat din. No? At muli, let's keep praying po sa lahat ng mga separated brethren natin. No? Dahil sila po ay biktima lamang, no? ng nilibyatan nga, apostasy. No? Tumalikod sila sa tunay na simbahan. Ayaw ng demonyo na makapunta sila doon, magstay sila sa banal na Eucharistia. So kailangan niya hugutin doon, no, para makakuha siya ng mga biktima ng demonyo. So biktima lang po, so let's keep praying for din, sama natin sa rosary, sa lahat. Lalo na si Brother Pro, no? Yan, medyo maganda na yung nakikita natin, ha? Mag-aaral na siya. Dati agnostic na yan. So ngayon gusto na niya mag-aral sa Catholic natin theology. Ayaw na niya sa theology ni David. Gusto na niya ng theology ng Catholic. Imagine mo 'yon, no? Magandang development 'yan. Napakagandang development. Let's keep praying. Sinabi niya 'yon? Sinabi niya 'yon? Hindi mo nagtanong siya kagayon na Berjando kung paano daw maka-avail sa introductory sa Catholic theology. Yeah. Yan si Brother Angel na mag-ano ka sa Catholic Answers. Answers live. May live doon, sabi ko. Magbasa ka ng ng Catechism of the Catholic Church.
So, ang ganda ng sinabi niya kanina. So, interesado siya tapos sa lahat ng mapaliwanag natin, nagpasalamat siya na nare-realize niya may sagot talaga ang Kasi Katoliko. alam niya kasi, Brother Angel, na hindi tayo gumagamit ng opinion. Opinion, kaya binibigyan natin siya ng Oo. ebidensya talaga. Church teaching, sabi ko. Church This is the teaching, church magisterium, at siya. ginamitan ko pa siya ng ng mga apostolic fathers, Hindi na yung mga commentaries about dun sa tanong niya kung kung yung pagbalik ni Jesus Christ, literal ba yun? So anong sagot ko sa kanya? Hindi, sabi ni Saint Agustin, di ba? Dinuunawaan niya. At saka isa sa pinakamapapansin mo doon, hindi na siya interesado kay David. Kaya dinirekta ko eh. Hindi na siya Alalahanan lang interesado natin kay na David. kung magtanong siya dito, magtanong siya ayon sa kaniyang tanong, hindi na niya ipipilit na ibalik pa si Not David about- dito. It's not about David. Of course not. Of course not. Kasi Maganda, yung maganda David na yung yun, ano. ang yabang nun. Hindi, ang nakakalungkot ba, baka mauna pa to magkatoliko kaysa kay David. Nauna si David pumasok sa atin, di ba? Itong si Pro, kaibigan lang niya. Ito pa yung mauna mo kasi makikita mo yung At naghahanap saka siya. agnostic pa ito, Brother Angel. At naghahanap ng katotohanan siya. Agnostic siya nung una. Yun kasi yung tinatawag ni Lord yung mga totoong naghahanap ng katotohanan, hindi yung fanatic lang sa mga leader. Yung kasi there is a distinction yung iba fanatic na. Pero yung iba naghahanap ng katotohanan, yun ang napupunta sa Catholic Church. Mapapansin niyo, ang ganda napakaganda ng development na nangyari kay Brother Pro. Sana let's keep praying for him po. And of course, yung pabaon po ng ating ebanghelyo, napakaganda. Yung standard ng Diyos, kakaiba. Hindi alam ng maraming tao dahil nagkakagulo sila kung paano ka yayaman, paano ka sisikat, paano ka maging successful in life here on earth. But Jesus talagang breaks all those yung mga standard ng mga tao ngayon sa mundo. Hindi yun dinurog na yun. Sabi niya mapalad ang mga aba, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sino mapalad? Yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung mga mayaman. Wala siyang binanggit, never siya nagbanggit ng gano'n, ng mayaman kayo, mapalad kayo, walang gano'n. But of course, yung kayamanan nyo, pwedeng ka rin mapalad kasi pwede nyo gamitin yung kayamanan nyo, yung mga mayaman ngayon, pwede nyo pa rin gamitin yan po sa pagtulong sa kapwa nyo, sa pagtulong sa church. Sana po mabigyan nyo rin po. Nakita nyo naman sa daming tinutulungan ni Father Darwin, hindi na mapupunta sa kanya yan. Mapupunta mismo sa church at sa charity ng church. So, keep donating na lang. Hindi masama maging mayaman, but kung paano mo gamitin ang kayamanan mo. And lahat tayo ngayon, lagi natin naririnig. Ang ating Panginoon Jesucristo, ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong Jesucristo, focus siya, makita niyo po, nagfo-focus siya dun sa mga mabababang loob, dun sa mga matulungin sa kapwa, at siyempre, yung mga sumusunod sa kanyang kalooban. Yun ang mahalaga sa Diyos. Pabaon lang po yun, bago tayo matulog o bago magtrabaho. Amen. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro John Doe, and good night, everyone.